Sa taong ng Mayo taong 1944 habang tumatawid sa karagatan isang grupo ng carrier na kalapati ay sinalakay at hinuli ng isang mabangis na hawk. At ilang araw ang lumipas isang ibon ang pumunta upang ipaalam kay Commander Gutsy ang nangyari at iniulat na wala sa mga mensahero ang natagpuang buhay. Nang marinig niya ito nagulat ang commander dahil ang mga kalapati na yon ay ang pinakamahusay sa kanyang grupo at dumating sa konklusyon na kung hindi siya makakahanap ng mas mabilis na ibon ang kanyang grupo ay malilipol. At sa simula ng ikalawang digmaan ang mga kalapati ay naging masipag sa pakikipaglaban sa kalayaan at naghahatid ng mga top secret na mensahe sa mga kalyadong bansa. Ang miyembro ng Royal Mail Pigeon Service ay nangunguna sa panahon ng labanan upang tuparin ang kanilang mga misyon at binubuwis ang kanilang mga buhay upang matiyak na mahatid ang mga mensahe at mga estratehiya sa digmaan. At bukod sa mga mensahero kasama din ang mga kalapati na gumanap ng malaking papel sa pagkolekta ng mga buto upang masigurado ang mga tropa at mga nurse na tinitiyak na maalagaan ang mga mensahero. Upang tanggapin bilang recruit ang kalapati ay kailangan pumasa sa isang maingat na pagsusuri dahil ang mga bakante ay palaging nilalaan sa mga ibon na may pinakamagandang pisikal na pangangatawan. Si Valiant ay isang maliit na kalapati na nangangarap na sumali sa Royal Service at sinabi sa kanyang kaibigan na si Felix na balang araw siya ay magiging prestihiyosong recruit. At kahit alam nitong si Valiant ay mayroong maliit na tsansa hinikayat pa rin siya ng sigol na sundin ang kanyang pangarap. At sa araw na yon nakatanggap sila ng tanyag na pagbisita mula kay Commander Gutsy na pumunta sa bar upang mag-inom at napagtanto ni Valiant na ito ang kanyang pagkakataon. Tinanong ng kalapati kung saan ito maaaring sumali sa militar at kinutya ng lahat ng tao sa kanyang paligid dahil siya ay maliit at mahina walang naniniwala na tatanggapin siya sa serbisyo ngunit tumanggi si Valiant na sumuko sa kanyang layunin. At nang makita ang determinasyon sa mata ng ibon ipinaalam sa kanya ng commander na ang enlistment ay magaganap sa London sa mga susunod na araw at sinabi na ang lahat ay may karapatan na makilahok sa pagpili. Pagkatapos ay umalis ang bayani ng digmaan at si Valiant ay sinimulan ang mahabang paglalakbay. Samantala sa isang base ng militar malapit sa English Channel inutusan ni General Von Talon ang kanyang bilanggo na ilagay sa isang hawla at nagnanais na tanungin upang makakuha ng impormasyon tungkol sa digmaan. At sa umaga nagpaalam si Valiant sa kanyang ina at ipinaalam sa kanya na magpapatala ito para maging isang carrier pigeon. Sinubukan ni Elsa na pigilan siya dahil nag-aalala ito sa maaaring mangyari ngunit ang kalapati ay determinado na sundan ang kanyang pangarap at nagpaalam sa kanyang ina at iniwan ito ng malungkot. At bago umalis nagpaalam din ito kay Felix at ang sigol ay nasabik sa kanyang paglalakbay. At matapos ang ilang oras sa paglipad dumating ang ibon sa London kung saan nakatira si Bugsy isang manlulokong kalapati na nangluloko ng ibang ibon. Gayunpaman sa oras na ito siya ay nabuko at malapit ng atakihin ng lumitaw si Valiant at hindi sinasadyang nahulog sa kanyang biktima. Ipinaalam sa kanya ng ibon na pumunta ito sa lungsod upang sumali sa serbisyo ng Royal Pigeon at upang makatakas sa mga ibon na niloko nito nagpa siya si Bugsy na samahan siya sa base ng militar. At nang makarating sa lugar sinabi ng opisyal na hindi akma ang dalawa para sa trabaho ng carrier ngunit binago ang isip niya nang sinabi ni Valiant na ipinadala sila ni Commander Gutsy. At pagkatapos na pirmahan ang sulat ng paglista sumama ang dalawang kalapati sa iba pang recruit at nang napagtanto niyang hindi siya hinahabol nagpaalam si Bugsy sa grupo at umalis ngunit bago pa ito lumabas isinara ang pinto sa hawla at nawalan ng pag-asa nang napagtanto nito na mapipilitan siyang maglingkod sa militar. Ang grupo ay dinala sakay ng isang motorsiklo patungo sa training center at nakilala ang kanilang mga bagong kasamahan. Si Tailfeather at Toughwood ay dalawang magkapatid na hindi masyadong maalam ngunit mayroon silang kahangahangang lakas. At si Lofty sa kabilang banda ay ang kabaliktaran at isang intelektual na kalapati na may kaunting pisikal na kakayahan. At lumipas ang ilang minuto lumitaw si Sergeant Monty upang tanggapin ang mga bagong dating at sinabi sa kanila na sasailalim sila sa loob ng 6 na linggo ng matinding pagsasanay bago ipadala sa isang misyon. At habang nakakulong sa hideout ng kalaban si Mercury ay pinapahirapan upang magbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang misyon at sapilitang nakikinig sa masamang musika sa loob ng ilang oras. At nang napagtanto na walang sapat na pagpapahirap ang uubra sa kanya inutusan ni Von Talon ang kanyang tauhan na dalhin ang Truth Serum. At matapos ng ilang oras na nasa ilalim ng serum nagsimulang tumawa si Mercury at hindi sinasadyang ibunyag ang sikretong impormasyon sa kanyang kaaway.
At matapos gumawa ng hindi mabilang na push-ups at paggawa ng ilang lap sa field, ang mga recruit ay pinaalis at inutusan sila ng sarhento na mag-report sa infirmary. At doon nakilala nila si Victoria at nakuha ni Valiant ang kanyang unang vaccine. Sinubukan ni Bugsy na lumabas ngunit kinaladkad ito pabalik at pinilit na harapin ang kanyang kinakatakutan. Gayunpaman, pagkatapos niyang maligo nakahanap ito ng paraan upang dumihan ulit ang sarili. Pagkatapos dinala ang grupo sa barracks at kailangan bawasan ang kanilang balahibo upang matanggap ang kanilang uniform. At sa wakas ang mga kalapati ay dinala sa kanilang dormitoryo na tila isang basurahan kung saan sila magpapalipas ng gabi sa loob ng kalahating buwan. At sa sumunod na umaga ginising ni Monty ang kanyang grupo para sa isang araw ng pagsasanay. At sa kanilang flight test na aksidente si Valiant at kailangan siyang dalhin ni Bugsy sa infirmary. At nagsimulang mag-alala si Victoria tungkol sa kalusugan ng ibon dahil ito ang pangatlong pagkakataon na bumisita ito at matapos nalagyan ng benda ang kanyang paa. Balak ng kalapati na bumalik sa pagsasanay ngunit nauwi ulit ito sa isang aksidente. At sa pangalawang linggo ng pagsasanay ang sarhento ay kailangan balaan ang mga recruit tungkol sa mga hamon na haharapin nila sa panahon ng kanilang paglalakbay at bukod sa mga bomba kailangan maging maingat ng mga kalapati at hindi mahuli ng mga hawk. At ang mga ibon na ito ay 5 beses na mas malaki kaysa sa kanila at sinusorpresa ang kanilang biktima sa pamamagitan ng kanilang bilis. At matapos natakutin ng recruit si nanay ni Monty ang kanyang team upang makilala ang kalaban nila sa gabi. Ang sumunod na pagsasanay ay may layuning palakasin ang lakas ng mga kalapati na kailangan nasa hugis upang madala ang kapsula na may mensahe. Kailangan din nilang maging mabilis upang makalipad sa war zone at magkaroon ng pagliksi na iwasan ang mga atake at ang isa pang kinakailangan kasanayan ay magkaroon ng stamina na harapin ang masamang panahon at lumipad ng malayong distansya sa karagatan kung saan walang lupa na pwedeng pagpahingahan. At ilang linggo pagkatapos magsimula ang pagsasanay dumating si Commander Gutsy sa base upang bumisita at ipinaalam sa kanila na nawala sila ng isang pluton sa Belgium kaya ang mga bagong recruit ang kanilang pag-asa. At sinabi ni Monty na hindi pa sila handa ngunit ang biyahe ay naka-schedule sa susunod na araw at walang ibang grupo na magagamit upang isatupad ang misyon. At katulad ng dati si Valiant ay nasugatan sa panahon ng pagsasanay at kailangan ulit pumunta sa infirmary at sinabi nito na aalis siya para sa kanyang unang misyon at hiniling sa kanya ni Victoria na mag-ingat dahil gusto siya nitong makita ulit. At sa panahon ng pagpapalam ang sarhento ay nagbigay ng talumpati na may layuning magbigay ng inspirasyon sa kanyang team at hikayatin sila na harapin ang mga hamon na naghihintay sa kanila. At mula sa araw na yon sila ay magiging support platoon ni Gutsy at dapat gawin ang anuman upang matiyak ang tagumpay ng kanilang misyon. At sa mga sandaling yun lumitaw ang commander at ipinaalam sa kanila na ito ang pinakamahalagang misyon na natanggap niya at ang tagumpay nito ay maaaring tukuyin ang kapalaran ng digmaan. At sa kanilang huling pagkain bago ang paglalakbay sinamantala ni Bugsy ang pagkakataon na kumain ng marami at kinumbinsi si Monty na alisin ito sa misyon. Gayunpaman sinabi ng sarhento na kailangan gawin ng kalapati ang kanyang tungkulin kaya nagpasya si Bugsy na tumakas sa gabi. At bago umalis siya ay nahuli ni Valiant at sinabing babalik na ito sa plaza kung saan sila nagkita dahil mas gusto nito ang kanyang kalayaan. At matapos na magpaalam sa kanyang kaibigan at ama ng kalapati ang isang lata ng sardines at nagising ang natitirang bahagi ng grupo. At sa kabila ng kahihiyan sa kanyang desisyon hindi binago ng ibon ang kanyang isip at nagpaalam sa kanyang mga kaibigan. At sa umaga ang grupo ay naghanda na lumipad papuntang France upang kunin ang isang top secret na mensahe at ihatid sa Britanya. Kaya ang mga ibon ay sumakay sa eroplano patungo sa kanilang destinasyon at sa mga oras na magsasara na ang gate lumitaw si Bugsy at si Valiant ay labis na natuwa nang makita ito. At pag-alis ng eroplano hindi maitago ni Victoria ang pag-aalala at naisip kung makikita pa nito si Valiant. Habang nagpasalamat si Valiant sa kanyang kaibigan sa pagbalik nito at sinabi ni Bugsy na ito ang pinakaunang disenteng bagay na ginawa niya sa kanyang buhay. Ang kanilang eroplano ay lumilipad sa war zone at binobomba kaya kailangan iwan ito ng mga ibon at matapos na tulungan ang kanyang mga kasama na makatakas sinubukan ni Commander Gutsy na kumawala sa kanyang hawla ngunit ang kadena ay naipit at hindi ito makatakas. At sa puntong ito nakaramdam si Valiant ng pag-aalala sa kanyang kapitan lalo na nang makita nitong nawasak ang eroplano at sumabog sa himpapawid. At ilang minuto ang lumipas ang grupo ay bumagsak sa isang lupa at ipinagdiwang nila na ligtas ang lahat.
Pagkatapos ay hinatid ni Valiant ang malungkot na balita na hindi nagawa ng kapitan na tumalon at sumabog kasama ang eroplano. At ngayon na sila na lang ang mga recruit ay kailangan gumawa ng bagong plano at inimungkahi ni Valiant na maghanap sila ng ligtas na lugar upang tukuyin ang susunod na hakbang. At sa mayoryang pagboto napili ng grupo na pumasok sa hideout at tignan kung may anumang panganib sa loob. Pagkatapos ay sumalakay din ang mga ibon sa lugar at si Tailfeather ay naipit ang kanyang buntot sa gintong kalas ngunit nagawa din makalabas nang hindi nasasaktan ng tinulungan siya ng lahat samantala ang grupo ay nagulat ng 2 daga na miyembro ng Army's Rat Division. At si Charles ang rodent ay sinabing nakita niyang bumagsak ang eroplano at nagpa siya na pumunta doon kasama si Rollo upang tulungan na iligtas ang kanilang bansa. Kailangan na samahan ng mga daga ang grupo sa lugar kung saan nakatago ang mensahe ngunit ang ruta sa lugar ay binabantayan ng mga hawk kaya kailangan nila maging maingat. Kaya sinundan ng mga kalapati si Charles nang naglalakad sa lupa at dinala sila sa isang taguan sa imburnal. At pagkatapos na dumaan sa lagusan narating nila ang lugar kung saan nakatago ang liham at matayog na dinala ni Lofty ang daga sa hangin habang dala ng magkapatid na kalapati si Rollo. At nang makita na sinusubukan ng grupo na marating ang kanilang destinasyon ang pares ng hawk ay nagsimulang habulin sila at tinulungan ni Charles ang mga kalapati na alisin ang kanilang kalaban. At nang makarating sa cafe sinabi ng daga kay Jacka ang sekretong password at sa ganitong paraan ay natulungan ang kanyang mga kaibigan na makapasok sa atap bago sila lamunin ng mga hawk. Ang matandang daga ay ibinigay ang isang manuskrito at sinabi ni Charles na ang mensahe ay dapat makarating sa London sa lalong madaling panahon dahil ang hinaharap ng digmaan at buhay ng mga tao ay nakasalalay dito. Ang lahat ay natatakot na tanggapin ang responsibilidad kaya nagpasya si Bugsy na ilagay ang manuskrito sa kanyang kapsula upang madagdagan ang tsansa na magtagumpay sa misyon. Ang grupo ay naghiwalay at nalinlang ang mga hawk habang si Bugsy at Valiant ay nagawang makatakas ng hindi napapansin. Ang kanilang plano ay tila nagtagumpay hanggang sa napagtanto ng mga hawk ang diskarte nila at sinundan ang dalawa. At sa puntong ito ang batang kalapati ay kailangan na mag-improvise at hikayatin ang kalaban sa mga tinik, ngunit sa lalong madaling panahon ay nahuli si Valiant. Gayunpaman inatake ni Bugsy ang kalaban upang iligtas ang kanyang kaibigan at ang maliit na kalapati ay nahulog sa mga tinik. At habang sinusubukan na tumakas si Bugsy ay nahuli at dinala sa base ng kaaway at sinubukan ni Valiant na habulin sila ngunit nang lumapit ito sa lugar lahat ng gate ay nagsara. Pagkatapos ay dinala ni Cufflink ang bilanggo sa kanyang master at ibinigay ang mensahe kay General Von Talon na hindi makapaghintay ihatid ang manuskrito sa kanyang German na commander. Pagkatapos ay inutusan nito ang kanyang tauhan na ilagay ang bilanggo sa kulungan kasama si Mercury na tila nawala na sa kanyang sarili. At dahil nadismaya na hindi nito nailigtas ang kanyang kaibigan malapit nang sumuko si Valiant nang dumating ang kanyang mga kaibigan. Natuwa ang mga kalapati na nakaligtas sila at mas nagulat pa nang dumating din si Gutsy. Ipinaliwanag ng kapitan na pagkatapos sumabog ang eroplano ang kanyang parachute ay hindi bumukas at bumagsak ito ng 1,000 metro at pagkatapos nun siya ay inatake ng mga lobo at lumipad sa mga barbed wire hanggang sa magawa nitong makatakas. At pagkatapos sinabi ni Valiant ang nakakatakot na balita sa kanyang mga kaibigan at ipinaalam sa kanila na nahuli ng mga hawk si Bugsy at kinuha ang mensahe. At mabilis na sinabi ni Commander Gutsy na papasok ito sa base ng kalaban upang kunin ang manuskrito at hiniling sa kanyang mga kasama na hintayin siya sa labas. At bago dalhin ang mensahe sa kanyang kapitan si General Von Talon ay naligo at inutusan ng kanyang tauhan na kunin ang kanyang balabal. At pagkatapos na umikot sa lugar na pagtanto ni Gutsy na ang kuta ng kalaban ay mahirap pasukin at bumalik upang umiling ng tulong sa kanyang support team. At ang tanging paraan upang makapasok ay sa pamamagitan ng kanyan ngunit isang hummingbird lamang na maliit ang sapat na makakapasok. At nang marinig ito nagdesisyon si Valiant na makipagsapalaran dahil ito ang unang pagkakataon na magagamit niya ang kanyang hugis para sa kanyang advantage. At matapos na tanggalin ang kanyang kagamitan para pumasok sa hideout nakita nito ang hawla kung nasaan ang kanyang kaibigan at natagpuan lamang ang kanilang mga labi. At dahil umaasa pa rin nagpatuloy si Valiant sa kanyang paghahanap at sa kabutihang palad na tuklasan na si Bugsy ay ligtas na nasa isa pang hawla. Tinulungan ng ibon ang kanyang kaibigan na kunin ang mensahe at ang kalapati ay nagulat nang makita ang hindi mabilang na ibon na ginamit bilang isang dekorasyon. At pagkatapos na kunin ang manuskrito nagpa siya si Valiant na lunukin ito upang matiyak na hindi ito makukuha ulit at nangako na papalayain ang kanyang kaibigan.
Gayunpaman sinabihan siya ni Bugsy na gawin na ang kanyang misyon at kalimutan na siya dahil nakay Von Talon ang susi sa kanyang hawla. At taliwas sa utos ng ibon lumipad si Valiant patungo sa banyo at habang ang lawin ay naliligo sinamantala nito ang pagkakataon na kunin ang susi. At dahil napagkamala na si Cufflink binigay ng ibon ang brush sa general at napigilan na matuklasan kung sino siya. Gayunpaman nang malapit na nitong makuha ang susi lumitaw ang dalawang lawin at naglakad patungo sa kanya at nabagsakan ng mga bala sa kanilang mga ulo. At matapos nabuksan ang hawla ginabayan ni Valiant ang mga kaibigan niya palabas sa lugar ng kalaban at ang tatlo ay nakipagkita sa iba pa. At ngayon naligtas na ang lahat nagsimula silang lumipad pauwi ngunit nauwi din ito sa paghabol sa kanila ng mga lawin. At mabilis na gumawa ng isang attack formation ang mga kalapati upang maabala ang mga kalaban habang si Valiant ay may pagkakataong tumakas para kumpletuhin ang misyon gayunpaman hindi nito inaasahang lumitaw si General Von Talon at napansin ang pagtakas ng maliit na ibon kaya nagpa siya itong habulin siya. At sa pagtatangkang takasan ng kalaban sinubukan ni Valiant na magtago sa isang barko at nagawang makatakas sa hamog nang hindi napapansin. At nang dumating ito sa lupa napagtanto nito na ang Hawk ay nasa likuran pa rin niya at muli ay nagawa nitong makatakas nang tumawid sa isang tulay kasabay ang tren. Dumaan ang kalapati sa isang lawa at sa lalong madaling panahon ay nakita ito ng lawin at sa kabutihang palad siya ay nasa kanilang bayan at nang makita ang lawin nagpatunog si Felix ng alarma. Ginamit ni Valiant ang kanyang nalalaman sa lugar para sa kanyang advantage at nagawang magtago sa isang abandonadong bahay. At habang hinahabol ang ibon tumusok ang mga kuko ni Von Talon sa isang beam at habang sinusubukan na pakawalan ng sarili ay inatake ng mga lokal na ibon sa lugar. At dahil may layuning lituhin ang kalaban at kunin ang kanyang atensyon pinagana ni Valiant ang windmill at nagawang dalhin ang general sa isang bitag. Nagawa ng kalapati na mahuli siya at nagtungo sa London upang dalhin ang lihim na mensahe kay Sergeant Monty na nagulat dahil ang pinakamahinang sundalo sa kanyang platoon ay nakabalik ng buhay sa kanyang misyon. Pagkatapos ay ibinigay ni Valiant ang manuskrito sa kanyang superior at bumagsak sa labis na pagod. Nang matanggap ng British ang mensahe na ipinadala ng France isang bagong diskarte ang pinagtibay na naghatid ng tagumpay sa ikalawang digmaan pandaigdig. At matapos ang kanyang hindi kapani-pani walang katapangan si Valiant ay na-promote at ang lahat ng kanyang kaibigan ay nakatanggap ng merit badge para sa kanilang nagawa para sa kalayaan. Salamat sa panunood, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.